Yo, Germs! Magandang hapon. Ayan, nakikita nyo, gumagawa tayo ng Dominar 400. Malapit na tayo matapos mag-wiring. Ayan, nakita nyo. Tingnan mo dito. Nakikabit na natin yung relay natin para sa horn, high and low ng MDL, tapos reverse passing natin, tsaka laser gun. Tapos, eto. Halikate, tingnan mo dito. Tapos ito, naikabit na natin yung laser gun, MDL, tapos yung PIA dito. Yung PIA horn, naikabit na natin. Ganon din sa kabila. Na-install na rin natin. Pakita mo sa kabila. Ayan, na-install na natin sa kabila. Tapos dito, naka-dual horn din pala yan. Ayan o, naka-dual mode din ng busina. Merong stock, merong loud. Bale, tinatapos na lang natin ngayon yung pagwa-wiring natin. Itong ginagawa natin ngayon, wina-wiring lang natin yung laser gun natin para may connect na natin dito sa relay natin. Tapos mamaya update ulit tayo kapag okay na yung wiring natin. Cut. Germs, magandang hapon. Tapos na tayo mag-install ng laser gun, MDL, tsaka PIA horn sa Dominar 400. Ngayon, tignan naman natin yung wiring na ginawa natin dun sa motor ni Sir. Siya nga pala, si Sir, ano nga pangalan ni Sir? Si Sir, staycation. Staycation. Airbnb. Si Sir na taga Makati. Ano nga po pangalan mo? Noel de Mesa. Noel, ayun. Si Sir Noel na taga Makati, dumayo sa atin dito sa shop para magpa-install ng, ayun, yung sinabi ko sa inyo kanina, laser gun, tapos MDL, tsaka busina na PIA. Inumpisahan namin yung motor niya ng 10 a.m. Ngayon, anong oras na? 5:50 na ng hapon. Nabot kami ng more than 7 hours sa pag-i-install ng mga ilaw tsaka busina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung wiring na ginawa namin, tapos yung installation ng mga ilaw tsaka busina kung paano namin siya ginawa. Eto, halika, tingnan natin. Ito na yung Dominar 400 ni Sir Noel. Finishing touches na lang yung ginagawa namin dito sa wiring niya. Ito, bale, ito si Kuya JR, bale, kinakabit niya na lang yung stock horn natin, tapos yung loud horn. Kinakabit niya na lang yung supply. Pero yung wiring niya, okay na. Okay, ito yung laser gun na kinabit natin, yung itong dilaw na to. Tapos yung MDL naman na version 6, last X, itong nasa baba. Tapos, ito naman yung PIA horn na kinabit natin. Isa dito, tapos isa dun sa kabilang side. Ganon din dito sa mga ilaw niya. Ayan, yung laser gun, tapos yung MDL, tapos yung kanyang PIA. Okay, habang tinatapos ni Kuya JR yung yung wiring ng busina natin, ipapakita ko sa inyo yung mga switch na kinabit natin. Ano nga tawag sa switch na to? 3-in-1. Ayan. Ito yung hollow switch na kinabit natin, yung 3-in-1. Tapos may kasama na rin siyang bracket dito na stainless. Ito yung para sa laser gun, tapos low ng MDL, tapos high ng MDL. Tapos dito sa baba, naglagay din tayo dito ng hollow switch para sa selector ng kanyang loud tsaka stock horn. Mamaya papakita ko sa inyo, titesting natin kung paano gumagana yung mga switch na yan. Maliban dito sa mga switch na to, wala naman na tayong ibang ginawa kasi dito sa part na to, meron na siyang passing switch dito. Ngayon, naglagay na lang tayo dito ng additional connection or wire para magamit natin itong switch na to sa passing ng laser gun natin tsaka MDL. Mamaya, papakita rin namin sa inyo kung ano yung ginawa naming style para sa passing niya kasi meron tayong tinatawag na normal passing tsaka reverse passing. Gumagana tayong flashlight. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon, itong flexible hose na to, ayan yung kinabit natin or yan yung nilagay natin na flexible hose para dun sa mga wiring na kinabit natin or nilagay natin dito sa motor na to. Ang ingay. Kung mapapansin nyo, wala tayong naka-expose na wire dito. Sa loob ng flexible na to, merong almost 7 yata or 8 na wire nasa loob niyan. Tapos papunta yan dito sa battery. Itong flexible hose na to, papunta yan dito sa may battery. Tapos itong relay na nilagay natin. Siya nga pala, ito yung relay na nilagay natin dito or yung harness na kinabit natin. Itong isa para sa horn, isa sa laser gun, isa sa low ng MDL, tapos yung isa sa high ng MDL. Tapos yung extra dalawa para dun sa reverse passing na
sinasabi natin sa inyo. Mamaya papakita namin sa inyo yung reverse passing. Dito naglagay din tayo dito ng dalawang fuse holder. Isa sa busina, isa sa mga ilaw or laser gun tsaka MDL. Ayan, narinig nyo. Tinetesting na natin yung kanyang loud horn. Okay na, gumagana na lahat. Gumagana na yung laser gun, yung MDL, tapos yung busina natin na loud, tsaka stock. Medyo umingay na sa labas. Dito na ulit tayo sa loob. Okay na, gumagana na yung laser gun natin, gumagana na rin yung MDL, tapos yung stock na busina, tapos yung kanyang loud horn. Okay na, gumagana na lahat. Ngayon, yung kanina, yung pinakita kong video sa inyo, yung sinasabi kong reverse passing, yan yung kahit naka-on na yung ilaw mo, pag nag-passing ka, magbiblink pa rin siya. Kasi common, sa kinakabit natin ng mga passing, kapag naka-high na yung ilaw, wala nang passing. So ang ginagawa natin dito, nilalagyan natin ng dalawang extra na relay para magkaroon siya ng reverse passing. Ayan yung motor ni sir, kasalukuyan tinetesting pa rin. Pinapaandar pa rin natin yung motor para kita natin kung may problema or mayroong error tayong nagawa dun sa motor niya. So far wala naman tayong problema. Ayan yung reverse passing. Nakita nyo, nakailaw yung laser gun pero pag nagbusina siya, namamatay-matay yung ilaw. Ayan yung reverse passing na sinasabi natin. Pag may busina naman, reverse combo naman ang tawag doon. Kapag passing lang, reverse passing tawag doon. Ayan. Hindi na natin na-video lahat ng proseso natin from the start hanggang sa matapos. Kasi masyadong mahaba yung proseso na ginawa namin dito. Unlike sa pagkakabit namin sa ADB, 2 hanggang 3 oras lang namin kinakabit yung ilaw na kagaya nito, gantong setup. Ito kasi naka-full setup kasi ito. Sobrang haba talaga ng oras na ginugol namin para magawa namin to. Ang ginawa namin sa wiring niya, talagang pinagapang namin mula sa may ulo ng motor hanggang dun sa may battery. Kasi hindi tayo pwede maglagay ng mga materialis natin dun sa pinakaulo lang ng motor. Kaya nilagay natin siya dun sa may likod, dun sa pinakailalim ng upuan. Ngayon, ang disadvantage ng gantong way, sobrang haba or sobrang dami na consume na wire. Ito, estimated ko dito mga nasa 25 meters yung nagamit namin na wire dito. Huwag kayong magtaka kasi naka-full setup kasi ito. Sa switch pa lang, mahaba na yung switch na ginagamit natin. Mahaba na yung wire na ginamit natin sa switch pa lang. Sa busina, ganun din. Kasi nasa likod yung natin nasa likod yung mga relay natin, nasa upuan, papunta sa unahan. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung quality ng ilaw na ginagawa nung kinabit namin, pero sobrang liwanag tsaka sobrang nakakasilaw. So ayun, sa mga gusto magpakabit ng gantong klaseng setup, full setup tawag namin dito sa shop dito sa amin kasi meron na siyang laser gun, meron na siyang MDL, meron na siyang busina. Ngayon, may choice naman kayo kung gusto nyo magpagawa, magdala na kayo ng sarili nyong ilaw, magdala na kayo ng sarili nyong busina, tsaka MDL. Pwede naman yun, tumatanggap kami ng ganong klaseng trabaho. Pero yung mga wiring, lahat yan manggagaling sa amin para makapag-offer kami ng 1-year warranty sa wiring, sa harness, tapos 30 days sa mga switch. Tapos, sa ilaw kasi, kung dito sa amin mga galing, nag-offer kami ng consideration lang, 7 days na warranty. Pero normally, wala talagang warranty yung mga ganong ilaw kasi sa supplier, wala naman kaming nakukuhang warranty doon. Pero dahil nga sa consideration namin sa mga customer namin, binibigyan namin kahit at least 7 days. Kung gusto nyo magpagawa, punta lang kayo dito sa Floodway, sa JR Motorworks. I-google nyo lang or i-Waze nyo. Nandun naman yan sa Waze tsaka sa Google. I-type nyo lang JR Motorworks. Ayan. I-type nyo lang yun. O kaya naman, mag-message kayo sa Facebook page namin. JR Motorworks din, pangalan nung namin, Facebook page namin. Magpa-schedule kayo kung gusto nyo magpakabit. Kung may dala na kayo, sabihin nyo lang kung may dala na kayo, walang problema. Tapos, i-schedule natin kung anong araw, anong oras para masimulan natin. Ito kasi, itong Dominar
400 na to. Last week pa nagpa-schedule si Sir. Ngayon, ang available na araw lang ngayong Wednesday. Tapos pumunta siya dito mga 8:30 ng umaga. Tapos nasimula namin mga 9:30 na kasi meron pa tayong ginagawang iba. Tapos ayun, sabi ko nga sa inyo kanina, almost 8 hours yung gawa namin dito kasi 9:30 hanggang ayan, mag-aalas 6 na. Mag-aalas 6 na ng gabi. Sobrang haba ng oras na ginugol namin dito sa motor na to. Kasi sa totoo lang, hindi talaga namin minamadali yung wiring kaya nga nag-i-schedule kami ng ganito, nag-i-schedule kami ng wiring para ito, kagaya na to, example na lang, bihira lang kami gumawa ng gantong motor. Bihira lang kami gumawa ng gantong motor, yung big bike, tapos sa likod yung lagay ng mga relay namin, bibihira lang. Pero binibigyan namin ng mahabang time talaga para magawa namin ng maayos. Ito, kagaya nito, inaayos pa rin ni Kuya yung busina kasi parang medyo sumasabit yung tunog. Medyo napapaos. Kaya, ayan, tinitingnan pa. Tapos maya-maya, pag okay na si Kuya, ako naman ang papalit. Ibabalik ko naman yung mga kaha na tinanggal natin kasi ako nagtanggal nun, ako rin magbabalik nun. So ayun, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na video natin dito sa channel natin, JR Motoworks. Ulitin ko kung gusto nyo magpakabit ng gantong setup, full setup, laser gun, MBL, tsaka busina, PM lang kayo sa page namin. Ilalagay ko dito yung page natin. Tapos, kung gusto nyo magpa-schedule, mag-PM lang kayo, magsabi lang kayo. So ayun, kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Baka next time meron tayong installan na panibagong big bike. Ayun, bye-bye!